A determined cat. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita sa lugar na ito yung bangkay ng bata. Kaya nga posible na buhay pa siya. Okay. Oo, naintindihan ko. Ipagpapatuloy namin ang pag-iimbestiga. Kumusta ang pakiramdam mo? Pinapaalala ko lang na hindi ito ospital. Kaya hindi ka rito maaari magtagal. Huwag ka naman ganyan. Kahit paano, alam ko kung ano itong pinasok mo. Hindi ka marunong mag-ingat. Kaya ngayon, ikaw na ang bahala, Rinslet. Okay! At ang batang yan, dapat pag-usapan niyong mabuti kung anong gagawin niyo sa kanya. Sandali lang, Aneta. Pag may nakuha kang impormasyon tungkol sa Kronos, sabihin mo agad sa akin. Anong balak mo sa batang to? Yan din ang iniisip ko ngayon. Pero sa tingin ko, mas maganda kung ako muna mag-aalaga sa kanya. Ano ka mo? Ikaw ang mag-aalaga sa kanya? Nasisiraan ka na ba? Sa bagay, sino naman ako para tumutol sa balak mo? Labag sa paniniwala ako bilang gentleman. Naiwan na lang basta ang batang yan. At bukod pa ron, Ano pa? meron kasing posibilidad na hinahanap pa rin ng mga Kronos si Eve. Tama ka nga. Pero pansamantala, maganda siguro kung dito na lang muna tayo magpahinga sa lugar na to. Hanggat hindi ako gumagaling, hindi rin ako makakagalaw na maayos. Kaya kung pwede, ikaw na muna bahala mag-alaga sa akin. O sige. Hindi na! Ano ba? Ako mag-aalaga sa'yo! Ba't ka naman gagawin yun, no? Dahil ko tutuusin, ikaw ang dahilan kung bakit ako napasok sa gulong itaw! Anong kinalaman mo sa pag-aalaga ko? Bakit, Eve? Close ba kayong dalawa? Ha? Bakit mo tinatanong? Ang sabi rito, ang dalawang taong nagtatalo, kilala na nila ang isa't isa. Ha? Ano yan? The bond of marriage? Ha? Kung siya lang magnano! Sven! May natanggap akong mensahe. Kagaya nga ng hinala ko, kumikilos na ang Kronos. Hinahanap nila si Eve. Tingin mo dapat na kaming umalis? Huwag kang padalos-dalos, Sven. Hindi pa naman sigurado yung balitang yon. Kaysa magmadali ka at magkamali, mas mabuting maghintay ka ng susunod nilang gagawin. Paano kasi? Kapag dito pa kami na malagi, baka madamay ka. Madadamay ako? Kung inaalala mo ako, hindi na dapat kayo tumuloy dito. Matagal na tayo magkakilala, hindi ba? Pero kasi, Aneta, Pag meron akong narinig na balita, sasabihin ko na lang sa'yo. Kaya hanggat maaari, tahimik lang kayo. Sabihin mo nga, si Aneta ba talaga ang nagugustuhan mong babae? ha? Ano ka mo? Ang sabi kasi niya matagal na kayo magkakilala. Wala akong gusto sa kanya! Sino naman ang papatol sa matandang yun? Meron bang nagsabi dyan na magandang matanda? Wala akong maalala. May sinabi ako maganda. Kamusta, Train? Anong ginagawa mo dyan? Kapag ganyan ang itsura mo, nakasimangot ka, baka pagtawanan ka lang ng araw. Iwan mo na ako. Ang ganda! Ang init ng panahon, di ba? Alam mo, pag ganito kaganda ang panahon, gumaganda rin ang pakiramdam ko. Teka, pwede ba ako magtanong sa'yo? Bakit pumasok ka bilang sweeper? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi naman sa natutuwa ako sa trabahong yun o hindi. Ginagawa ko yun dahil gusto ko. At saka, ginagawa ko yun dahil sa tingin ko yun ang tama at dapat kong gawin. Dahil yun ang tama at dapat gawin. Ikaw ba yan, Belze? Pumunta ka ngayon sa headquarters. Gusto ko nilang kausapin. Number 13. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit ka pinapunta rito.
Siguro naman naiintindihan mo kung anong misyon na ibinigay sa'yo. Yun ang pigilan ng paglaki at buksayin ng tuluyan ng nanotechnology na ginawa ni Tornio. Oo, nagawa mong tapusin si Tornio at napasabog mo rin yung lugar niya. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa masabi kung ano nangyari sa bioweapon. At ayon sa report na natanggap namin galing sa mga agent, hinayaan mo raw talaga na makatakas yung target mo. Hindi lang yun. Sa palagay nila, hindi mo nagawang tapusin ang pamilya Cargo. Ikaw, number 13. Ano mo ba kung anong posisyon mo sa organisasyon na ito? Huwag mo sabihin sa amin na hindi mo alam kung bakit kayo na-point sa number na yan at kung bakit ka namin binibigyan ng espesyal na kontrato. Yun ay dahil sa kakayahan mo at abilidad na tapusin na walang awa ang sinuman, lalong-lalo na mga kaaway namin. Bakit hindi mo ginamit ang abilidad na yun alang-alang sa Kronos? Makinig ka, number 13. Binibigyan pa kita ngayon ng isa pang pagkakataon para puksay mo ang bioweapon. Pasensya na. Pero gagawin ko kung anong nararapat at kung ano sa tingin ko ang tama. Anong sinabi mo? Ibig mo sabihin sinusuway mo ang pinagagawa namin sa'yo? Bakit ba pare yatang wala ka na ngayon sa sarili mong pag-iisip, Blanca? Wala kang karapatang maging malaya sa kahit anumang bagay. Alipin ka lang namin at wala kang gagawin kundi ang sumunod. Inuubos mo ng pasensya namin! Kahit na isang alipin lang ako o isang ligaw na pusa, malaya pa rin akong gawin kung ano man ang gusto ko. Number 13. Hindi mo na. Ikaw na si Train Harden. Alam mo naman siguro ang ginagawa mo. At isa pa, alam mo rin naman siguro kung ano magiging implikasyon ng mga sinabi mo to sa amin. Oo. Teka, Hartnett. Sandali lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pang gawin ang mission mo. Sinabi ko na. Gagawin ko ano man ang gustuin ko. Maliwanag na sa akin. Kaya lang dismayado ako, Hartnett. Sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo magkasama. Magkaaway na tayong dalawa. Number 1. I-assign mo na lang sa ibang miyembro yung gagawin pagtugi sa bioweapon. Ganun din pati yung gagawin pagsuntensya para kay Train Harden. Sige. Belze, pwede bang ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyong pag-iimbestiga sa bioweapon? Masusunod. Si number 13. Anong gagawin namin sa kanya? Ako na lang ang gagawa nun. Ipaubayan niyo na lang siya sa akin. Ikaw na lang. Tama siya. Siya na lang. Sa kakayahan mong yan, pwedeng-pwede kanyang talunin. Kailangan ko lang naman siyang himukin, di ba? Sigurado ka magagawa mo yon? Nakalimutan mo na bang partner ako ni Train? Mabuti kung ganun. Inaasahan ko magagawa mo ang pinakamaayos na pagtugis na pwedeng gawin sa kanya. Creed, inuutusan kita ngayon na himukin mo si number 13. As you wish, madam. Gagawin ko ang lahat para pakiusapan siya. Pinapangako ko. Belze, Tungkol ba kay Creed? gusto ko matyagan mo rin siya ng mabuti. Dahil mukhang masama ang sinasabi ng mga mata niya. Naiintindihan kita. Train, Creed. merong order sa akin ng Kronos. Nandito ako para pakiusapan ka. Para pakiusapan? Wag na. Wala na akong balak bumalik sa Kronos. Sabi ko na yan, nasasabihin mo eh. Ano kaya kung maglaban tayong dalawa? Ano sa tingin mo? Baka magsisi ka lang. Sige nga, tingnan natin. Yan ang gagamitin mo. Ang Kotetsu. Kailangan ba natin gawin to? Wala ka pa rin kang kupas-kupas, Train! Mabilis ka pa rin kumilos! Pati paghawak sa baril, napakahusay mo!
Napakagaling! Ang husay-husay mo! Kahit noon pa man, gustong-gusto ko na makipaglaban sa'yo ng tulad nito. Gusto kong maramdaman kung gaano ka talaga kalakas, Train! Ay, naku, Train. Ibang klase ka. Napakahusay mo talaga. Biruin mo na putol ng orihal kung Hades mo yung kotetsu ko. Ngayon inaamin ko na talagang kailangan kita. Oy, Creed, ano bang sinasabi mo? Parang nakikita ko na, Train. Nakikita ko na mangyayari. Magandang hinaharap natin. Ang pinto na kinabukasan, nakalaan lang yung para sa ating dalawa. Napakaganda ng araw na to ngayon para sa akin. Makinig ka, huwag mo na uli akong gagambalain. Train. Creed Discant. Mukhang hindi nagtagumpay ang mission mo. Ire-report ko sa Kronos ang nangyaring ito. Kaya maghintay ka lang ng susunod na sasabihin sa'yo. At gaya nga ng inaasahan ko, maski ikaw, hindi mo nagawang talunin ang tao yon. Anong sinabi mo ang tao yon? Para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang magsalita ng ganyan! Hindi mo pa lubusan nakikilala si Train! Ano ba? Itiwan mo siya, Creed! Tingnan mo kung anong ginawa mo! Pambihira kayo. Hindi nyo na kasi ako dapat na inistorbo pa. Alam nyo naman na wala akong panahon sa inyo eh. Sa mga parang uod na katulad nyo. Kay Train lang nakalaan ang oras ko. Ituloy mo lang yung mission gaya na pinag-utos. Bakit ba ganyan ang itsura ng mukha mo ngayon? Mason, Oo nga pala, nakalimutan ko. Ganyan na nga pala talaga ang itsura mo. Dahil ba kay Black Cat kaya ka ganyan? hinayaan kong si Creed ang gumawa nun, pero parang wala rin nangyari. Ang ibig sabihin, napas lang na si Creed. Hindi. Yung 3 agent at napahamak. Wala pa sila nakikitang labi ni Creed. Ganun ba? Kung nagawa nga itumba ni Black Cat yung 3 agent natin, ang ibig sabihin, seryoso talaga siya na labanan ng Kronos. Mali ka. Hindi si Black Cat ang pumaslang sa mga agent natin. Si Creed Discant na may gawa nun. Gawa raw ng isang matalas sa bagay mga nakitang sugat sa mga bangkay. Pambihira! Tinraidor na rin tayo ni Creed! Umaasa ako isang simpleng kaso lang yun ng pagtataksil. Iimbestigahan ko ang bagay na to kasama si Lizer. Inaasahan ko na gagawin mo yan, Belzer. Si Creed Discant. Ano kayang binabalak niyang gawin? Uy, Train, bakit parang nakakatakot yata yung itsura ng mukha mo? May gusto sana akong ipatago sa'yo. Meron kang ipapatago sa akin? Huh? Sigurado kang gusto mong ipagkatiwala sa akin yan? Oo. Hindi ko na kasi ito kakailanganin ngayon. Wow, hindi ko akalain na ganito pala kabigat to. Salamat ha. Huh? Bakit bigla naman yatang lumungkot yung mukha mo? Alam mo, pag ganyan ka lagi, mabilis kukulubot ang mukha mo. Tatanda ka agad. Ano? Kukulubot? Oh, yan. Nag-aalala ka na naman ngayon. Natutuwa talaga ako sa mukha mong yan, Train. Tigilan mo na nga ako. Grabe, nakakatawa ka talaga. Nakakatawa ako. Ha? Oo, tama ka, Train. Nababasa ko sa mukha mo kung anong nararamdaman mo. Hindi na kita tatanungin kung ano nangyari. Mukhang wala namang bumabagabag sa'yo. Kumpara nung huli tayo nagkita, parang medyo ayos ka na ngayon. Dahil yun doon. Nakakainis. Sino kaya yung babaeng kausap niya? Sino yung mangkukulam na yon? Pambihira siya. Ano naman kayang sinasabi ng babaeng yung kay Train? Mga agaw ka! Ito nang kinatatakutan natin. Oh, Si Creed the 13. Ibig sabihin 2 silang haharapin natin. meron nga pala akong katatanggap ng nabalita.
Malapit na nilang matuntun yung kinaroroonan ng sinasabing bioweapon. Ayon sa kanila, tinatago raw ito ng mga sweepers. Ganun pala. Ipagpatuloy niyo na lang ang pag-iimbestiga at iba pang pagkilos. Sa tingin ko, pupunta ka sa kinaroroonan ni Black Cat, tama ba ako? Tama. Number 1, kailangan ba talagang ikaw mismo magsagawa ng misyong ito? Ako kasi ang may pananagutan sa mga kinakailangan gawin laban kay Train. At bilang pinuno ng Chrono Numbers, gusto mong isaayos sa mga bagay-bagay, ganun ba? Sige, bahala ka na. Hartnett, ano ba ang dahilan at nagbago ka? Number 13, Train Hartnett. At bilang tanda at pagsalubong sa pagpasok mo sa Chrono Numbers, ipinagkakaloob ko to sa'yo. Tanggapin mo ang ornamental gun, Hades. Sabay tayo makikipaglaban para sa seguridad ng Kronos at ng buong mundo. Kumusta, Train? Creed, Oops, sandali lang, Train. Huwag mo akong babarilin, ha? hindi ko naman dala yung baril ko, kaya hindi kita pwedeng barilin. Pwede ba huwag mo nga akong lokohin? Alam mo, kailangan na lagi mong dala ang baril mo. Huh? Huwag mo sabihin binigay mo sa babaeng yun! Creed, wala siyang kinalaman sa'yo. May kinalaman siya, Train. Alam mo bang napaka-importante mong tao para sa akin? Oo, tama yung narinig mo, napaka-importante mo talaga. Sumama ka na lang sa akin. Magsimula tayo ng panibago revolusyon sa mundong ito. Ano? Ikaw, Train, ano ba ang tingin mo sa mundong ito? Gaya ng alam mo, ang ikatlong bahagi ng ekonomiya ng mundo ay gumagalaw dahil sa lihim na pagkilos ng Kronos. Tapos, yung isang ikatlong bahagi, ang kumokontrol dito ay yung mga walang utak na matatandang politiko. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Ang pangit nun, hindi ba? Sabihin mo nga sa akin, ayaw mo bang mabago ang ganung pamamalakad? Magsalita ka. Sige nga, ayaw mo ba na makita malaya ang mundo? Matagal na panahon na akong naghahanap ng mga pwede kong makasama. Mga makakasama sa pagsisimula ng revolusyon. Makakasama? At sa ngayon nakabuo na ako ng isa. Isa tong hukbo na masigit pa sa kabuuan ng Numbers. Ano? Masigit pa sa Numbers? Tama ka. At ikaw ang kinakailangan para mangyari ang lahat ng iyon. Durugin natin ang Kronos at umpisahan natin ang revolusyon. Kung ganon yan pala ang mga pinaplano mo. Sephiria. Hartnett, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung isang araw? Sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo magkasama, magkalaban na tayo. Ay nako, pwede ba, Krono, wag ka nga mang-istorbo? Gusto kong ipaalam na nasa kalagitnaan ako ng pagpapaliwanag kay Train. Kung magmamatigas ka, buhay mo magiging kapalit. Umanda ka sa akin, Creed. Mukha yata may kasiyahang mangyayari ngayon, ha? Isang madugong piyesta. Tara, Train. Samahan mo ako sa gagawin ko sa kanya para magkaroon ng madugong piyesta. Pagsisisihan mong sinabi mo! Talaga bang gusto mo nang tumiwalag sa Kronos? Hartnett, Ayoko nang sumunod sa utos ng iba. dismayado ako. Masyado kasi magaling si Train para maging miyembro ng pipitsuging grupo ng Kronos. Hoy, Creed. Alam mo naman siguro kung anong parusa sa mga traidor. Nagiging katulad mo yung mga masasamang kaluluwa na nagkakaroon ng kapangyarihan. Nakakatawa naman na sinabi mo. Ganun na ba kalaking kasalanan ang mamuhay na meron kang kalayaan? Ikaw, ayaw mo bang magkaroon ng kalayaan? Nakikipaglaban ng Kronos para sa kalayaan. Kaya lang, hindi binigyan ng kalayaan ng mga miyembro nito. At ang dahilan, dahil meron tayong mga kapangyarihan. Kapag sinamantala to ng isang may hawak ng kapangyarihan, magkakagulo ang mundo. Huling babala ko na to, Hartnett. Sumunod ka sa Kronos! Hindi na ako babalik pa. Sa mga ayaw sumunod sa Kronos, ipapalasap sa kanilang lupit ng parusa! Seryoso ka ba? Sige na, Train. Dalian mo, ilabas mo na ngayon yung Hades!